Revelation chapter 3 verses 1 to 6. Revelation chapter 3 verses 1 to 6. Ang sulat sa atong Ginoong Kristo sa mga Kristohanon sa Sardis, kung saan nakita sa atong Ginoong Kristo nga buhi sila pero patay ang ilang pagtuo kaniya. Buhi nga patay. The Living Dead Church ang simbahan sa Asia Minor nga sa lugar sa Sardis. Ang Sardis ay usa ka sapian nga ah, lugar kini dahil siguro sa pabrika ng mga panapton o jewelry. So daghan dito ang panapton og mga jewelry, gold jewelry, silver jewelry ug uban pa nga mga klase nga mga pangdayan-dayan sa usa ka tawo. Kini nga simbahan, kining syudad sa Sardis ay alive. Siguro dahil sa mayaman sila nga simbahan, kwartahan sila nga simbahan busa, alive sila kung party ang financial na ang hisgutan. Doon na gid sila kapabilidad sa mga financial matters. Gani kini nga mga Kristohanon siguro ay involved kayo sa mga Christian activities. Pero ang pananaw sa kanila sa atong Ginoong Kristo ay patay nga mga Kristohanon o patay nga simbahan. Nganong ingon man ini ang deklarasyon or pananaw sa atong Ginoong Kristo niini nga mga Kristohanon? Unsa ba ang lison nga ma-learn nato niini nga klase nga mga Kristohanon? Og unsa ba ang hulagway sa atong Ginoong Kristo nga iyang gideklara, gipakita niya niini nga mga Kristohanon sa Church of Sardis? Unang-una makita nato dinhi sa verse 1 sa chapter 3 ng Revelation nga well known kay sila nga active sila nga mga Kristohanon pero patay di ay sa mga mata sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa Revelation chapter 3 verse 1, isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Sardis. Mao kini ang giingon sa nagakupot sa pito ka bituon ug anausab kaniya ang pito ka espiritu sa Dios. Nasayod ako sa inyong mga binuhatan. Daghan ang nag-ingon nga lig-on ang inyong pagtuo kanako apan ang tinuod sama kamo sa mga patay. So sa gawas sa simbahan siguro sa mga dili Kristohanon o apil na ang Kristohanon niini nga worldly ang mindset, tan-aw nila sa mga niini nga simbahan ay active kay sila. Lig-on ang ilang pagtuo, matod pa yon ang reputation nila sa gawas sa simbahan. Pero sa atong Ginoong Kristo, ang reputation nila sa mata sa atong Ginoong Kristo, sa mata sa atong Ginoong Dios, patay sila nga simbahan. Matod ba ni James nga ang pagtuo nga walay action dili nubanan sa action ay patay. Ibig sabihin wala gyoy pagtuo. So the majority of the Christians of Sardis has fame. Doon na sila fame of being alive and active. Aktibo kay sila. This reputation perhaps came from the other churches of Asia Minor, for the unbelievers never interested of the spiritualities nature of the church of the Lord Jesus Christ. Most probably kini nga reputation sa ilang mga silingan ng kasimbahanan Christian churches sa ubang mga Kristohanon nga lugar, alive ang ilang reputation, active sila og alive. Pero ang atong Ginoong Kristo matod pa niya patay kini nga mga Kristohanon. The Lord speak up that this is not the real nature of what they see sa mga kasilinganan nga mga Kristohanon. They are living dead Christians. Zombie sila nga mga Kristohanon. So, most of the time, kung atong tanawon, even Christians are influenced by the judgment of the world. So, ang daghang mga Kristohanon nga ilang judgment sa niana nga simbahan, basta ilang judgment in general ay influensyado sa kalibutan, influensyado sa mga tao nga walay pagmahal sa atong Ginoong Dios, walay relasyon sa atong Ginoong Dios. When the rich worldly person speak, kung atong tan-awon,
ug ang pobre usab mag-istorya. Christian's person also speak. The attention is always given to the rich worldly person, not to the poor Christian. So kung magkasabay o magkaistorya ang Kristohanon nga sapian o adili Kristohanon nga sapian o Kristohanon nga pobre, kadalasan bisag mga Kristohanon ang ilang gatuohan gid ilang gapamatian katong dili Kristohanon nga sapian. Muna nga the attention is always given to the rich worldly person, not to the poor Christian. Apostle James said on this subject, iyang gipakita ni Apostle James nga mali kini nga mindset, mali kini nga mentalidad, because his congregation is also affected kayo this kind of worldly mentality that even every Christians must change. Nga dapat gin mabalhin ang mentalidad sa atong kapwa Kristohanon, sa mga Kristohanon. Matud pa ni Apostle Paul sa Romans chapter 12 nga bag-uhonan nato ang atong mindset according sa written word of God. Dili kay influensyado sa mga unbeliever nga mindset. Matud pa ni James or Santiago chapter 2 verse 2, pananglit din gipakita ni James ang sitwasyon nga dunay misulod sa iyang simbahan o misulod sa simbahan nga usa ka sapian o usa ka pobre. Matod pa niya dinhi, pananglit may usa ka dato nga nagsulob og bulawan nga singsing og mahalong bisti nga mutambong sa inyong pagsimba og mutambong usab ang usa ka kabus nga nagkagidlay. So grabe si James dahil iyang comparison sa pobre ug sapian, ang pobre ay nagkagidlay gyud ang pobre nga tao, ug ang sapian kung tudo sa iyang bisti ay mahalon gyud daw ug nagsulob sa singsinga bulawan. So dinhi murag dako kayo ang kalainan nining duha ka tawo nga mitambong daw sa simbahan. Tapos verse 3, kung tagdo ninyo pag-ayo ang mahalog bisti, unya moingon kamo kaniya, diri ka lingkod sa labing maayong lingkuranan. Apan moingon kamo sa kabus, tindog diha o lingkod diri sa akong tiilan. So kuana nga nang say tawag ani, do na nay lahi nga pagtagad sa mga tao sa simbahan ngadto sa nagbisita kanila nga mitambong sa ilang fellowship sa pian og ang pobre. Verse 4, nakasala kamo sa inyong pagpilig mga tao og sa paghukom pinasikat sa daotang katuyuan. So wrong mindset, dahil inyong gipaboran ang sapian dahil sapian siya, og ang pobre in town inyong gipihig ang pobre, palingkod lang sa salog o magtindog na lang. Ang sapian sa labing maayo gayud nga lingkuranan kay sapian man. Mao ning mindset sa mga tawo nga walay relasyon sa Dios. Pero naay mga Kristohanon nga ingon gihapon niini ang mindset, mentalidad, pabor-pabor o kalibutanong mentalidad. The Apostle Paul also declared this people as plastic. Sila ay mga tigpakaron ingnon. 2 Timothy chapter 3 verse 5, magpakaaron ingnon sila nga Dios non. So gipakita din ni Apostle Paul ang mga false teachers nga matod pa niya, giwarningan niya ang mga Kristohanon nga ang mga false teachers daw ay false Christian ay magpakaron ingnon sila nga Dios nun apan isalikway nila ang gahum sa Dios. Likayi ang mga tawo nga sama niini. Kailangang ingat gid ta sa atong kahalubiro, atong mga kasuod nga mga tawo. Ang mga tigpakaron ingnon matod pa sa pulong sa Ginoo likayan sa usa ka Kristohanon dahil basig maimpluwensyahan siya. Meaning it has only God in its form, but in reality or inwardly it is not. Ang Ginoo gid ang nakakita sa mga tigpakaron ingnon.
Pero kung sige na nato makauban ang tigpakaron ingnon ay mahibal-an na nato kung kinsa siya. Makita na nato nga siya ay plastic tigpakaron ingnon, hypocrites. Sa 1 Samuel chapter 16 verse 7 mao ning giingon sa atong Ginoong Dios through Samuel, through prophet Samuel. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel ayaw pagtan-aw sa iyang panagway. Niining higayuna ay si King Saul ay disqualify na sa atong Ginoong Dios dahil wala niya sunda. He's not completely obeyed the Lord nga gisugo sa Ginoong Dios kaniya busa gidisqualify siya dahil imbis iyang ipangayog pasaylo sa atong Ginoong Dios iyang gihimo nga daily complete nga submission, pagsunod, obedience, pero iya pang gi-justify mo nang disqualify siya sa Ginoo. Og sa dihang pulihan na si King Saul ay gisugo ni sa atong Ginoong Dios si Samuel nga moadto sa balay ni Jesse. Dunay 7 ka anak si Jesse og si David ang kinamanghuran. Ang unom niya ka mga magwa nga lalaki ay mga sundalo, samtang si David ay naalamang nagbantay sa mga pastol ni Jesse sa iyang amahan. Busa ni nga sitwasyon apan ang Ginoo miingon kang Samuel ayaw pagtan-aw sa iyang panagway o sa iyang pamarog kay dili siya mo'y akong gipili. So abot na mipili na si Samuel sa mga anak ni Jesse o simpre ang iyang gipili katong mga matipuno, mga guwapo panglawas, mga guwapo nga tao, pero si David guwapo maghapon. Mo iyang gipili mo nang rebuke siya sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa atong Ginoong Dios ayaw pagtan-aw sa iyang panagway o sa iyang pamarog kay dili siya maoy akong gipili. Ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao. Kay ang tan-awon sa tao mao ang panagway apan ang tan-awon sa Ginoo mao ang kasing-kasing. So nakita sa Ginoo ang kasing-kasing ni David nga mosunod gayud sa kanya, gani matod pa niya ang kasing-kasing ni David ay pareha sa iyang kasing-kasing. David is a man after God's own heart, matod pa sa atong Ginoong Dios. So dinhi makita nato nga ang makakita lamang sa sulod sa atong kasing-kasing sa atong mga motibo ang atong Ginoong Dios ra gyud. We must stop being influenced by worldly people and look at the things the Lord look at them. Mugina ang dapat sa mature nga Kristohanon. Ang remedy sa living dead Christians nga depekto nila. Unsa ba ang remedy sa ilang depekto? Number 1, they had to wake up and strengthen. Sila ay magmata o palig-uno nila. Strengthen what is good in the eyes of the Lord that remains in them. So dili sila magtulog-tulog, dili sila murag patay, murag sumbi. Matod pa sa Revelation 3:2, busa pagmata ka mo, kinsa giingnan niya dinhi ang mga Kristohanon sa Sardis. Busa pagmata ka mo og lig-unan ninyo ang inyong himalatyon nga pagtuo. So grabe. Dili pag ay patay, himalatyon na lang. Naghihingahos na. Talag sa lagaginhawa. Lig-unan ninyo ang inyong himalatyon nga pagtuo tungod kay nakaplagan ko nga ang inyong mga binuhatan dili pahingpit atubangan sa akong Dios. So, kinahanglan gid nga usa ka Kristohanon ay full obedience gid sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo. Musipyat man kita atong pamalandungan ang atong pagsipyat og mubalik kita. Lig-uno nato ang atong kaugalingon pinaagi sa tabang sa atong Ginoong Dios. These famous alive and active Christians in the eyes of the world has to wake up from their sleep sa ilang pagkatulog and must strengthen their feebleness. Ilang lig-unon ang nangatog nilang mga tuhod. Being dead of this passage perhaps also speaks of complacency. Relax sa lakay kining mga tawhana, kining mga Kristohanon. They don't bother too much in spiritual things. They are already so tagged, so influenced in the things of the world, and so busy in their personal needs and wants. Daghan kay mga Kristohanon nga ingon ni ani,
nga busy sila sa ilang personal nga mga panginahanglan, personal nga mga desire. Munang nag-ingon ang atong Ginoong Kristo, if you want to be my disciples, deny yourself. I-deny mo ang imong kaugalingong desire nga murag kabubuton sa Ginoo, pero dili di ay. Nadaya lang di ay. Dili kabubuton sa Ginoo. Og dinhi sa Amos chapter 6 verse 1 4 to 7, naghulagway ang atong Ginoong Dios sa iyang katawhan nga complacent kaayo, relax kaayo. Ang ilang inaatupag, ang ilan lang personal nga kinabuhi, wala na mutan-aw sa espiritual nga mga butang nga gustong sa atong Ginoong Dios nga unang-una ang atong pagabisihan. Matod pa din sa verse 1 ng Amos chapter 6, alaot gayud kamo. Unsa daw? Alaot gayud kamo nga nagpuyo nga haruhay diha sa sayon. So relax kayo sila, haruhay daw, hamugaway kayo lang kahimtang. Haruhay diha sa Zion, o kamo nga nagtuo, nga halayo kamo sa kakuyaw, diha sa bukid sa Samaria. Kamong mga dagkong tao sa nasod sa Israel nga maoy dangpanan sa mga tao, leaders ni sila. Sa atong kapanahonan karon, murag maoni silang mga congressman, mga government officials, nga mula gini, ilang tanaw sa ilang kagalingon dangpanan sa mga tao, pero pakahatag sila, pakatabang sila sa tao, gamay ra kayo ang kurako daghan sa kanila. Verse 4, alaot gay kamo nga naghigda sa mga mahalon nga higdaanan. Grabe no, waterbed, mahalon nga higdaanan. Og nagkaon og karne sa mga nating baka, bisag ang mga pagkaon gi rebuke sa Ginoo. Og nating karnero, gusto kamong magtagik og mga awit sama sa gihimo ni David, og magtugtog sa mga alfa. Nagpatuyang kamog inom og bino, og gidihugan ninyo ang inyong kaugalingon sa labing maayo nga mga pahumot, apan wala kamo magbangutan sa pagkalaglag sa Israel. So wala sila pakialam sa majority, o wala sila ipakialam sa nanghitabo sa bansang Israel. Busa kamo maoy unang mabihag og ang inyong mga pista og mga kumbira matapos. Pareha sa atong government official karon nga ang ilang gibahugan, ang ilang kaugalingon lamang billions of pesos. Walay kontento sa kwarta. Muna nga naghinahinay, nag-expose sila sa Ginoo, pero kulang paghihod. This church of Sardis has no record of persecution sa mga Hudiyo o sa ubang tao. And to the Romans, o dahil mga Kristohanon sila, ang number one religion sa Roman Empire ay dili Christianity. So, bisan sa mga Hudiyo, dili Christianity, persecuted, pero wala sila persecute sa mga Hudiyo o sa mga Romanhon because the lack of aggressiveness and positive Christianity. Nga naman, tulog-tulugan sila nga mga Kristohanon. Walay pakialam sa buluhaton sa Ginoo. They are complacent and lack of enthusiasm. No need to be persecuted because they don't invade the non-Christian. Mo nang gisugo sa atong Ginoo nga ang mga dili Kristohanon ato gid silang suginlan sa pulong sa Ginoo. Munang tan-aw sa mga dili Kristohanon nga kining mga born again Christians ay mga hilabtanon. Kay pakialaman gila ilang kuan, pero munang gisugo sa atong Ginoong Kristo, munang ang tinuod nga Kristohanon gaka persecute gyud kay hilabtanon ang tinuod nga Kristohanon ang mga born again Christian. Mateo chapter 5 verses 10 to 12, muningingon, bulahan ang gilotos. Nganong bulahan man tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, giloto sila, persecute sila tungod sa pagsunod nila sa kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Ginoong Dios. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. Ang reward nila ay mahisakop sila sa paghari sa atong Ginoong Dios, sa pagbalik sa atong Ginoong Diyos, sa pagsulod sa gingharian sa Diyos. Bulahan kamo
kun biay-biayon og daog-daogon sa mga tawo og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako, pagsunod kang Jesus Christ sa pagtulun-an sa atong Ginoong Kristo, paglipay og pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Gingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. So maglipay ang usa ka Kristohanon kung gi-persecute siya dahil nag-share siya sa pulong sa Ginoo. Malipay ang usa ka Kristohanon kung gi-BI siya dahil dili siya ka-compromise sa worldly nga buluhaton. Muna nga naman kay dako ang ganti nga gipreparar sa Ginoong Dios ngadto kaniya. Danang Christians look at them as respectable people because they never interfere their lives. Muna nga born again Christian hilabyotanon gyud. Pero kung dili hilabtanon ang born again Christians, basig compromising na siya, basig patay na siya nga Kristohanon. Wala siya mo interfere sa daotang binuhatan sa nakapalibot kaniya. They never obey the great commission of the Lord to penetrate the non-Christians concerning His commandments. Mo gining sugo kanatong mga Kristohanon nga ato ging i-penetrate ang mga non-Christians sa pulong sa Ginoo. Sortihan gid nato sila, dili ta maulaw, dili ta mahadlok dahil mo nang gisugo sa atong Ginoong Kristo kanato. Nagingon ang atong Ginoong Kristo nga ayaw kahadluki ang mga tao, kahadluki ako. So siya gid ang atong kahadlukan, mahadlok kita kung dili kita mosunod sa iyang gisugo kanato. Matthew 28 verses 19 to 20, tungod niini sa inyong pagpanglakaw himuang nga akong tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Og tudloi sila sa pagtuman, muning lisod dinhi ang pagtudlo sa pagtuman. Tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Muna nga ang atong Ginoong Kristo pinaagi siyang Espiritu Santo na magauban gyud sa mga tao nga nag-share sa iyang pulong ngadto sa uban. Sa mga tao nga nag-testify sa ilang pagtuo sa atong Ginoong Kristo ngadto sa uban. Mag-uban gyud ang banal na Espiritu. Muna nga matod pa dinhi sa inyong pagpanlakaw, tungod nini sa inyong pagpanlakaw himo ang akong tinun-an ang tanang katawhan, dili pipila lamang. Himuon nga disciple sa atong Ginoong Kristo ang tanang katawhan, learner sa written word of God, sa teaching sa Christianity, ang tanang tao sa kalibutan. Ug persuade gid sila nga musunod sa kabubuton sa atong Ginoong Dios. The judgment of the Lord is set before them sa mga Kristohanon nga mga patay nga tulog. Matod pa din sa verse 3 ng Revelation chapter 3. Busa hinumdumin ninyo ang pagtulunan nga inyong gidawat. Unsa bang pagtulunan nga gidawat nini nga mga Kristohanon? Ang Christian teaching nga gitudlo sa pastor, gitudlo sa pulong sa Ginoo through pastors. Kada Domingo sa Bible study hinumduman gyud. Busa hinumdumin ninyo ang pagtulunan nga inyong nadawat, tumana ninyo kini og hinulsuli ang inyong mga sala. Kung nagkasala, hinulsulan. Tumanon ang pagtulunan sa Ginoong Kristo. Kung magpasagad pa kamo, ibig sabihin kung kuya-kuyakoy lang, walay pakialam, kung magpasagad pa kamo, muhan na ako sa takna nga wala ninyo damha ang akong pag-abot sama sa pag-abot sa kawatan, nga walay masayod kung kanos-a. So, nganong moabot man siya para modala og punishment dadtong tulog nga mga Kristohanon, patay nga mga Kristohanon dahil ang ilang pagtuo ay walay action. The book of Hebrews is also concerned of the problem of complacency. Matod ba din sa Hebrew chapter 12 verse 12, busa pagmalig-on kamo, matod pa sa Ginoo through the human writer of Hebrew, ang iyang giingnan ang mga Kristohanon, Hebrewanong Kristohanon o mga Kristohanon in every ages sa bawat panahon.
Busa pag malig-on kamo padayunan ninyo ang pagsubay sa tul-id nga dalan aron dili mo samot kaluya ang pagtuo sa inyong mga kauban kun dili malig-on hinuon. So gi-encourage sa atong Ginoong Dios ang ubang mga Kristohanon nga lig-on nga samot pa og palig-on para ma-encourage ang maluyahon nga mga Kristohanon. Dili dapat ang usa ka Kristohanon nga mahimong kapandulan, mahimong magpaluya pa sa iyang kauban nga Kristohanon tungod kay nakita niya nga impluensyado nga Kristohanon sa kalibutan, dili kasunod sa atong Ginoong Dios, puro lang Kristohanon lang sa baba. Munang ingon ang atong Ginoong Dios sa mga Kristohanon sa Hebro, padayunan ninyo ang pagsubay sa tul-id nga dalan, ang dili mo samot kaluya ang pagtuo sa inyong mga kauban kun dili malig-on hinuon. We are saved by grace, but we ought always to have a willing spirit in action. Dapat gid in action ang atong pagtuo. Nagatransform ang atong pagtuo, dili lamang kanato kung dili sa ubon usab dahil madasig sila. Psalms 51 verse 10, Putlia o Dios ang akong kasing-kasing ug hatagi akong bag-o ug masinugtanong espiritu. New spirit nga nagasunod, nagadesire sa pagsunod sa Ginoo. Ayaw ako sa likway ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Kining Psalms ay Old Testament kini, wala pa din ibubo sa tanang mga tao ang Espiritu Santo. Sa prophecy sa Joel, ang nagkaroon lamang og Espiritu Santo nining higayuna ay katong mga propeta, hari, selected few nga gustong butangan sa atong Ginoong Dios o sa iyang espiritu. Og nining higayuna ang espiritu ay mobiya pa sa usa ka tawo nga gitagaan sa atong Ginoong Dios. Kung kanang tawhana ay nagsala-sala, ay mobiya ang Espiritu Santo kaniya. Hindi kagaya karon sa New Testament nga Espiritu Santo ay mag-uban sa usa ka Kristohanon hangtod sa kahangturan. Verse 12 ng Psalms 51. Psalms 51 verse 12. Ibalik kanako ang kalipay tungod sa pagluwas mo kanako, lig-una ko og himuang masinugtanon kanimo. So muning desire gyud sa mga mature nga mga Kristohanon, ang desire nga ana gid sila kanunay sa atong Ginoong Hesukristo. This will sustain the fire in serving Jesus. Matod pa sa Romans 12:11. Makugihon kita mga Kristohanon magkugihon og dili magtinapulan, magkugihon sa kinabuhing Kristohanon, sa paghimaya sa atong Ginoong Kristo, pinaagi sa atong sinultian, pinaagi sa atong mga binuhatan og diha sa buluhaton sa Ginoo. Makugihon kita og dili magtinapulan, mag-alagad kita sa Ginoo sa kinasing-kasing kayod, tinud-anay nga pag-alagad, dili kay sikoy-sikoy, dili kay kuan lang tiaw-tiaw lang nga pagkuan, kinasing-kasing gayod. Matod pa sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul, kinsay giingnan nini ang mga Kristohanon sa Roma. We are the one to keep our spiritual fervor and alertness alive with the help of the Holy Spirit. Alive gyud, alert gyud, dili kay murag Kristohanon sa Sardis nga patay, nakatulog. Philippians chapter 2 verse 12, mga hinigugma kong mga igsuon sa diha pa ako uban kaninyo, nagmatinumanon na kamo kanako, ila binagayod karon nga wala na ako diha. Paningkamuti ang inyong kaluwasan nga may pagtahod og kahadlok sa Dios. Saved by grace, pero maningkamot kita nga ang victory nga gidaog na ni Jesus Christ atong i-maintain ug ato pang ipadayon gayod hangtod sa pagbalik sa Ginoo, sa pag-atubang nato sa Ginoo. Dili kay hulat lang dahil grasya, kundi paningkamuti ang inyong kaluwasan nga may pagtahod og kahadlok sa Dios, maintain og palig-unon pagin nato. The Lord wants our total devotion to Him. That is why His greatest commandments is to love Him wholeheartedly. Mao ni ang pinakadako ug pinakaimportanteng sugo sa Ginoo sa bawat tao. Matthew 22 verse 36,
Magtutudlo unsa man ang labing dakong sugo sa balaod. So ang pangutana, unsa ang labing dako nga sugo sa balaod? Si Jesus mitubang. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong hunahuna. Total devotion. Walay bilin-bilin nga paghigugma sa atong Ginoong Dios. Total obedience sa atong Ginoong Dios. Ang pagsunod sa atong Ginoong Dios ay proofs nga nahigugma kita sa atong Ginoong Dios. Ang nasulat sa written word of God, total obedience gid dapat kan natong mga Kristohanon. Muna ang total devotion, muna ang paghigugma nga kinasing-kasing, tibok kalag, ug tibok hunahuna, ug tibok kusog. Verse 38, kini ang labing dako og labing importanteng sugo. This is the greatest commandment og pinaka-importante nga sugo sa Ginoo. Unsa? Kana nga sugo, ang paghigugma sa atong Ginoong Dios. Ang proof sa paghigugma sa atong Ginoong Dios, ang pag-obey sa iyang mga sugo. Paano nato mahibala ng iyang mga sugo? Ana sa iyang written word nga ana sa Bible. When we are dependent on the Lord, completeness will be the product. Kung kita ay nagsalig sa atong Ginoong Dios, wala magsalig sa atong kaugalingon. Kaya ang atong kaugalingon ang atong saligan, daghan sipyat sa atong kaugalingon. We Christians must always be vigilant on our spiritual life. Ingat kita. Ingat kita kay daghang mga labi nagdaghang pagtulunan karon nga sablay lang gamay nga abi nimo og insakto pero dool ra man di siya insakto, dili gid insakto. Munang ang bawat Kristohanon dapat merong discernment, makuha lamang nato ang discernment gikan sa Ginoo through His written word. Through His written word, wala na lain pa. The remedy of the living dead Christians, defect. Unsa bay atong buhaton sa depekto? Unsa bay buhaton sa depekto sa usa ka Kristohanon kagaya sa Christians of Sardis? They have to repent and obey what they heard and received from the word of the Lord. Verse 3 lang yapon. Busa hinumdumin ninyo ang pagtulunan nga inyong gidawat. Tumanan ninyo kinyo og hinulsuli ang inyong mga sala. Kung magpasagad pa kamo, muanha ako kaninyo. So, pagtulunan nga gidawat, tumanong yod og hinulsulan ang mga sala. Kay kung nagkasala ang usa ka tawo, mangayo gid siya pasaylo sa atong Ginoong Dios og mo ang iyang pagabuhaton, biyaan niya ang kasalanan og mobuhat og maayo. The believers of Sardis are well acquainted of the Lord's teaching. They received and heard it from their pastors and leaders of the church. The only problem they have was to obey what they heard and received. Kinahanglan nga maayo gid silang empowerment, maayo kitag empowerment sa Espiritu Santo nga mabuhat nato ang gisugo sa atong Ginoong Dios kanato. It is easy to listen the word of God but find difficulties to apply in their lives in everyday life nila. Sayon ang pagdungog sa pulong sa Ginoo, pulisod ang pag-apply niini. Lisod ang pagkinabuhi. Kailangan ang tabang sa Ginoo. Matod pa ni Andrew Isa ang kanta, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Hindi talaga niya magawa kung walang tabang ang Espiritu Santo kaniya. This is because of the worldly attraction or influence the world offer. Grabe ang impluensya sa kalibutan. Pag sinabing kalibutan, mga tao nga influensyado nga walay relasyon sa Ginoo. Kini sila ay nanginabuhi sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi, pinaagi sa ilang kaugalingong diskarte, kaugalingong pamaagi, dili pamaagi sa atong Ginoong Dios. Matod pa sa atong Ginoong Dios, balikon ko, if you want to be my disciple, deny yourselves, take up your cross and follow me. Tanang mga Kristohano nagasunod sa atong Ginoong Hesukristo. What is the commandment and solution the Lord given about this problem? Obey, wake up, and repent. Every person who are half-hearted in his submission to the word of the Lord must repent and obey the purpose of the Lord in his life. Unsa ba ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi? In general, himayaon nato ang atong Ginoong Dios. That is the first and foremost plan nga nung nag-exist kita nining kalibutana. Ang paghimaya sa atong Ginoong Dios
according sa iyang written word, dili according sa atong diskarte. Sa una nga akong nanay dito sa Talisayan, Misamis Oriental, dahil taga Talisayan kami, na naganidag ko nga problema gikan sa pertahan sa simbahan sa Katoliko, dako nga simbahan, kay mga lungsod nga simbahan sa Katoliko ay mga dagko man, gikan sa pertahan hangtod sa altar ay maglakaw nga luhod, tuhod ang lakaw, magluhod nga maglakaw paingon sa altar, munang kubal-kubalan ang iyang tuhod. Pero mao ba na ang sugyot sa atong Ginoong Dios nga klase nga repentance? Dili na mao. Ang repentance nga kuan o ang panabang sa atong Ginoong Dios nga gusto natong pangayoon, just simply talk to the Lord. Kung ikaw ay nagkasala, simple pangayo kasala, pangayo pasaylo sa imong kasalanan. Matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, if you confess your sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us. God is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of our unrighteousness. Kinahanglan lamang i-confess nato sa Ginoo. Dili sa kanino man, dili sa pari o unsa man, ang written word of God nagingon nga confess your sins to God alone. Kung nagkasala ka sa tao, angay mo ring i-confess, ipangay pasaylong ngadto sa usa ka tao. Dili kay magluhod-luhod ka, dili kay magunsa, simple nga pangayog pasaylo, simple nga pangayog tabang sa atong Ginoong Dios, pero kinahanglan ayuson nato ang atong pagkatao sa adlaw-adlaw. Kinahanglan nagasunod kita, submissive kita sa atong Ginoong Dios through His written word. Wake up and repent. Obey. Wake up, obey, and repent. He should wake up in his complacency of following the Lord, or else he will be judged. Kay kining mga Kristohanon sa Sardis are complacent kayo, tulog-tulogan ang ilang pagtuo mo ng the living dead Christians. If a person didn't grow, reproduce, and have no power in his spiritual life, then there's something wrong on him. He's either dying or dead already. Pero ang mga Kristohanon sa Sardis ay himalatyon lang. Himalatyon. Katong patay gyud, patay ang pagtuo, wala gyud gihimo, wa gihimo. Kini na pa ilang desire pero himalat yun na dahil nagasalig sila sa ilang kaugalingong kakayahan. Mga kawartahan nga Kristohanon. Yun na nga na di na kay mga guidance sa Ginoo, panabang sa Ginoo dahil di can afford in their worldly needs. So, matod pa sa atong Ginoong Dios sa Proverbs, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path straight. Pero kung dili ka mosalig sa Ginoo, dili mo trust ang tanan mong pagabuhaton, paano kanya i-straight? Paano niya i-straight ang imong kinabuhi? Na wala ka man mosalig kanya. In all your ways, acknowledge Him. Wala mo siya i-acknowledge sa imong mga ginabuhat. Paano niya i-straight ang imong ginabuhat? Imong straight. Then he must repent and obey every details of God's word so that he will be alive in reality, not sleeping, not dead. The Lord's judgment to the living dead Christians. They will reap the consequence of their action. The consequences of their action, they will reap. Verse 3 lang yapon ng Revelation chapter 3, busa hinumdumin ninyo ang pagtulunan nga inyong gidawat, tumanan ninyo kini o hinulsuli ang inyong mga sala. Kung magpasagad pa kamo mo anha ako sa takna nga wala ninyo damha, ang akong pagabot sama sa pagabot sa kawatan nga walay na masayod kung kanosa. Ang pagabot sa Ginoo ay judgment sa mga tao nga giwarningan sa Ginoo. Kung sila ay magpasagad lamang, giwarningan na sila sa Ginoo, moabot ang Ginoo nga dala-dala ang punishment niya or judgment niya. God will pour His judgment in time they will not expect it. If a person have no pleasure in spiritual things, then he will reap eternal destruction. Kung sila'y gugma sa spiritual nga mga butang, adtugid sila sa impierno. Ang atong kinabuhi din is testing kung aha ba kita gusto mo adto,
Kung wala kita mahigugma sa mga spiritual nga butang, wala ta mga lagad sa atong Ginoong Dios, didto kita sa imperno. Kaya ang imperno ay luag nga dalan nga kung saan walay hilabtanay. Ikaw ang magbuot sa imong kaugalingon. Ang langit sikip nga dalan dahil ang imong buhaton dili imong kagustuhan, kaugalingong kagustuhan kung dili kagustuhan sa atong Ginoong Hesukristo. Galatians chapter 6 verse 7, ayaw ninyo limbungi ang inyong kaugalingon. Walay tao nga makalimbong sa Dios, kay kung unsa ang ipugas sa tao, musab ang iyang anihon. Di gid nato malimbungan ang atong Ginoong Dios. Kung wala tay gugma sa mga espiritual nga mga butang, di gid kung kuhaon na niya ang iyang gipahulam nga kinabuhi kanato, di gid ta makauban niya. Didto gid ta makauban sa yawa nga gisilutan sa lake of fire sa atong Ginoong Dios. Didto gyud ang usa ka tawo makapaingon. Di siya makalimbong. Di siya makaingon nga ayha na ko magtinud-anay, ayha na ko mga lagad sa Ginoo kung ang akong edad ay 60 na or 70 na. Mura gilimbungan nimo, giilan nimo ang Ginoo. Kung sundon nato ang atong kaugalingong gusto, matod pa din sa verse 8 ng chapter 6 ng Galatians, kung sundon nato ang atong kaugalingong gusto, madawat nato ang silot nga walay katapusan dahil matod pa sa Ginoo, you are my disciples, deny yourself, and follow me. Dili atong gusto kung dili gusto sa Ginoo. Apan kung sundo nato ang gusto sa Espiritu Santo, madawat nato kaya gikan kaniya ang kinabuhi nga walay katapusan. Kay di man ang atong kaugalingong kagustuhan ang atong gisunod, ang kagustuhan man sa Ginoo. Ang kagustuhan sa tao ay kuan kayo, relax kayo. Gusto nato nga maayong dili ta mo butan, dili ta gusto nato nga kita ang magbuot sa atong kaugalingon. Mo kanta ni Matt Monro na I am the captain of my soul. Dili ingon anang Ginoo, ang Ginoo siya ang magbuot kanato. Musunod kita kaniya muna ang gusto kan sa Ginoo. Mamhimo sa Ginoo nga bisag ayaw nato musunod, pasundon kita niya dahil gamhanan siya, pero gihatagad ta niyang choice, pagpipili nga dapat natong pilion ang iyang kagustuhan. God will always reward the person of what his action is. Revelation chapter 3 verse 4. The remnant Christians of Sardis. Apan may pipila diha kaninyo sa Sardis nga wala gayon matakdi sa daotang binuhatan sa uban. Magauban sila kanako nga magbisti og puti tungod kay takos sila kanako. So, muning mga remnant, dili tanan ang nakuan, dili tanan ay himalati na nga mga Kristohanon sa Sardis, mga tulog nga Sardis, complacent nga mga Kristohanon sa Sardis, dili tanan dahil may pipila. Matod pa dinhi nga apan may pipila diha kaninyo sa Sardis nga wala gayud matakdi sa daotang binuhatan sa uban. Ibig sabihin, majority ay ang binuhatan ay daotan na sa mga mata sa Ginoo. Complacent na kaayo. Tulog, dili gusto siya Ginoo na inaanang usa ka Kristohanon. So, unsay gisaad sa Ginoo, magbisti siya og puti. Unsa kaning bisti nga puti? Matod pa sa Revelation 19 verse 7, maghugyaw kita og magkalipay og daygon ta siya. Daygon nato ang Ginoo. Kay miabot na ang panahon sa kasal sa karnero, kasal ni Jesus Christ. Kinsa ang bride ni ang mga matinud-anon nga Kristohanon. Ang iyang pangasawon andam na. Gibistihan, verse 8, gibistihan siya puti, nga limpyo kaayo, og nagsinaw pa. Ang maong bisti nagakahulugan sa mataro nga mga binuhatan sa katawhan sa Dios. So figure of speech ni siya. Pag sinabing sa atong Ginoo nga magbisti siya og puti, siya ay complete sa atubangan sa atong Ginoong Dios. Grabe nga ubo. The Lord judgment to the dying Christian. Number 2, his name will be erased from the book of life. Revelation chapter 3 verse 5, ang mga nagmadinaogon, bistihan og puti og dili papason ang ilang mga ngalan di sa libro nga gilistahan sa mga nag-angkon og kinabuhi nga walay katapusan. So, ang mga ngalan, pwedeng ang tanang tao na sa
tibuok kalibutan ang ilang ngalan nakalista sa aklat ng buhay, pero katong wala mosunod sa atong Ginoong Hesukristo, wala motuo sa atong Ginoong Hesukristo, papason ang iyang i-erase ang iyang ngalan sa aklat ng buhay. Matod pa dinhi, papason ang ilang mga ngalan diya sa libro nga gilistahan sa mga nakaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. Every person's name on earth is perhaps written in the book of life. Every person's name on earth, or every person's name is perhaps written in the book of life. Pero matod ko pa, katong wala mo sunod sa atong Ginoong Hesukristo, dunay dako nga eraser ang atong Ginoong Dios og papason ang iyang ngalan, i-erase ang iyang ngalan. Psalms 69 verse 28, matod pa dinhi, papasa, i-erase, papasa ang ilang mga ngalan sa libro sa mga buhi. Ayaw sila ilista uban sa mga matarong. So, doon nagyoy eraser ang atong Ginoong Dios. Ug ang iyang erase nga mga ngalan ay ang mga tao nga wala mosunod kaniya. When a person rebelled or will not submit to God's rulership, then his name will be erased in the book of life. Exodus chapter 32 verse 31. Mibalik si Moses ngadto sa Ginoo ug miingon, pagka makalilisang gayud sa sala nga nahimo ni ining mga tawhana. Sa maning mga tawhana, ang katawhan sa Dios nga mga Israelita in the wilderness nga nagbuhat sila og gold nga calf, gold nga baka og ilang gisimba. Matod pa dinhi, makalilisa nga sala. Naghimo sila og Dios nga bulawan aron ilang simbahon apan pasayloain taon sila sa ilang mga sala. Kung dili ka makapasaylo kanila papasa, i-erase mo sa imong listahan ang akong ngalan. Matod pa ni Moses. So grabe sa kining nga leader, no? Si Moses nga leader dahil kasalanan sa iyang katawhan, pero kung dili pasayloon sa Ginoo ang iyang katawhan, ang iyang gi-rescue from the slavery of Egypt to the promised land, iya na lang ngalan daw papason i-erase sa Ginoo. Verse 33, ang Ginoo miingon kang Moses, ang ngalan sa nakasala kanako maoy akong papason or i-erase. So, atong makita nga doon nag-i-eraser ang Ginoo. Figure of speech hindi siya, pero maog gyapon ang mensahe. Ang ngalan sa bawat tao sa kalibutan nakalista sa aklat niya. Ang wala mosunod kanya, erase. Sumuna Our name which is in the book of life is so important. Importante kayo because this is our ticket or passport in entering God's heaven. Matod pa sa Revelation chapter 21 verse 27, apan dili makasulod dito ang bisan unsa nga dili hinlo sa atubangan sa Dios, si bisan kinsa nga nagabuhat sa makaulaw nga mga binuhatan o ang mga bakakon. Ang makasulod lang dito mao ang mga tawo kansa ngalan na hisulat sa libro sa karnero nga gilistahan sa mga nangangkon og kinabuhi nga walay katapusan. Unsa ni nga lugar? Ang New Heaven. Ang New Heaven ang makasulod lamang ang mga tao nga ang ilang ngalan nakalista sa libro sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo nga nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Therefore, if a person's name blotted in the book of life, then his destiny is on the lake of fire. Kung wala ang ngalan sa usa ka tawo sa aklat ng buhay sa atong Ginoong Hesukristo, ilabay siya didto sa naglalagablab nga asupre, ang linaw nga kalayo. Revelation chapter 20 verse 15, og si bisan kinsa kan sa ngalan wala didto sa libro nga gilistahan sa mga nakaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, lake of fire. Mao daw ni ang second death. So, paano malista, dapat malista ang ngalan sa usa ka tawo or dili ma-erase sa aklat ng buhay sa atong Ginoong Hesukristo? Mutuo sa atong Ginoong Hesukristo, dawaton ang iyang paghari sa atong pagkatao, sa atong kasing-kasing, o mutuo sa iyang written word nga pagasundon ni ining tawhana nga mituo kaniya. Muragin na. The question is, are Christian be possible of eternal destruction? Possibly. Do Christians have eternal security in the Lord's Son? Yes.
kung kita ay masinugtanon lamang, kita nagato sa atong Ginoong Hesukristo ug masinugtanon kaniya munang eternal security. Pero kung ang usa ka tawo dili masinugtanon, suping ko nga tawo, nagasunod siyang kaugalingong kagustuhan lamang, dili ang Ginoong Hesukristo, wala siya kasiguruan. Posible siyang didto gid sa lake of fire. All authentic Christians will never be condemned. Matod pa sa Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kinsa kining tuwa kay Jesus Christ who walk according to the guidance of the Holy Spirit. Nagkinabuhi according sa guidance sa Espiritu Santo. They have eternal security from the Lord. The Bible clearly declares that a real Christian is in total submission and obedience to the Lord. He loves spiritual things rather than worldly things. He is eager and maintain his calling to be Christ-like. 2 Peter chapter 1 verse 10, busa mga igsuon ko kang Kristo, paning kamuti gayod nga masiguro ninyo nga kamo. So unsa keywords din paningkamutan gyud nato sa tabang sa atong Ginoong Dios, sa tabang sa Espiritu Santo, nga makasiguro kita nga tinuod nga mga tinawag og mga pinili sa Dios. Kay kung buhaton ninyo kining mga butanga, dili kamo mapukan. Unsay buhaton sa usa ka Kristohanon para di siya mapukan? 1 Peter o 2 Peter chapter 1 verse 5 hangtod sa 9. Batasang Kristohanon. Kung dili mahimong bukas ang pagdawat kaninyo ngadto sa walay katapusan nga gingharian sa atong Ginoo og mangluluwas nga si Hesukristo, magbinuotan kita nga Kristohanon sa tabang sa Espiritu Santo. Wala nay pamakak, wala nay pangsira sa laing tao, wala nay chismis nga makadaot sa laing tao. Unsa pa man, wala gyud para maluag ang pagdawat kanato sa gingharian sa Dios. He is not a murmuring Christian, ang tinuod nga Kristohanon. Authentic Christian is not a murmuring Christian. Even in great difficulties of life, he remained faithful to the Lord. Nagpabilin siyang masinugtanon, matinud-anon sa Ginoong Hesukristo. He cannot be easily deceived by the power and trick of the devil because he is well acquainted of God's word. Nagatuon siya kanunay sa pulong sa Ginoo, munang dili siya daling madeceive sa yawa o sa mga false nga mga pagtulunan. So if you are truly a genuine Christian, you are not like the Christians of Sardis, the living dead church that Jesus Christ condemned. So, din hilang kita kutob sa tanan nga nagatanaw, niini nga pagtulunan, ang Ginoo ang manalangin kaninyong tanan. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Og ang tanang mga anak sa Dios magaingong, Amen, Amen, and Amen. So sa sunod na usab nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, og maayong gabi sa tanan. Bye-bye.